Sino ba talaga ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea? Bakit hanggang ngayon ay pinag-aawayan pa rin ito ng ating bansang Pilipinas at ng Republika ng China? Ito po yung mapa ng West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Dahil noong 2016 sa arbitration ruling nanalo dito ang Pilipinas kontra China sa sinasabing West Philippine Sea. Dinesisyonan ito ng the Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Dahil sinuri ito ng UNCLOS or United Nations Convention on the Law of the Sea na ang West Philippine Sea ay sa loob ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ano ba ang UNCLOS or United Nations Convention on the Law of the Sea? Ang UNCLOS ay itinayo ng United Nations na kinabibilangan ng 193 na mga bansa at kasama dito ang China at Pilipinas. At ang UNCLOS ay siya ang batas sa karagatan sa buong mundo. At ano naman ang ibig sabihin ng Exclusive Economic Zone? Ang Exclusive Economic Zone ay ito po yung parte ng karagatan na nakapaligid sa bansa at may sukat itong 200 nautical miles simula sa lupa or baseline ng isang bansa. At sa loob ng Exclusive Economic Zone ay legal or may karapatan ang mamamayan ng bansa na mangisda. Maghukay ng langis or kung ano pang economic development na pwedeng gawin ng bansa dito dahil sa loob nitong Exclusive Economic Zone ay siya na ang nagmamay-ari. Katulad ng West Philippine Sea. Nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kaya ang Pilipinas ang nagmamay-ari nito. Ngunit sa desisyong ito ng 2016 arbitral ruling or ng UNCLOS, mukhang hindi pumayag dito ang China. Ano ba ang mga dahilan kung bakit gustong makuha ng China ang West Philippine Sea? You do not possess any legal authority to control within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your legal activities will be reported to the higher authorities. Over. Una, ayon sa kasaysayan ng China, itinuturing itong isang probinsya kaya ang lahat ng nasasakupan ng ating bansa ay kanilang teritoryo. Ngunit walang patunay ang pahayag na ito at walang makitang ebidensya na ito ay naganap sa kasaysayan. Pangalawa, maganda ang lokasyon ng West Philippine Sea upang mapalawig, mapagtibay, upang mapalakas ng China ang kanilang puwersang pantubig sa mga nais manakop sa kanilang bansa. Dahil napaliligiran ng kalupaan ang kanilang bansa at tanging West Philippine Sea ay may pinakamalawak na katubigan malapit sa Pilipinas. Magandang oportunidad ito para maisakatuparan ang plano ng China. Pangatlo, kamakailan lang ay maraming natutuklasang deposito ng langis sa West Philippine Sea kaya hindi may aalis ang posibilidad na nais din nilang kamkamin ang natural na enerhiyang ito. Liban dito, sagana rin sa mga produktong dagat ang West Philippine Sea kaya dito nangingisda ang kanilang mga bangkang pangingisda. Dahil sa ganitong sitwasyon, wala nang katahimikan sa pagitan ng China at Pilipinas. At sana mauunawaan ng China na ang Pilipinas ay sumusunod lamang sa legal at tamang proseso na ginawa ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kung saan suportado at nirerespeto din ito ng mga kalyadong mga bansa lalong-lalo na ang Security Council na Estados Unidos. Kaya sa ngayon lalong binabantayan ng ating mga sundalo ang West Philippine Sea at patuloy naman ang suporta ng ating mga kalyadong bansa sa ganitong usapin. Dahil sa hindi pa nakakaalam ang Mischief Reef na nasa loob ng Spratly Island ay nakuha na ng China, na kung saan nasa loob ito ng Philippine Exclusive Economic Zone sa West Palawan Island. Napatayuan na rin nila dito ng mga military bases, artificial island, radar facilities, missile shelters at iba pa. At para sa international law ang ginawa ng China ay hindi tama at labag sa batas. Kaya sana ipanalangin natin palagi ang ating mga sundalo doon sa West Philippine Sea ganun din ang ating bansang Pilipinas. At kung sino man ang magiging leader ng ating bansa, sana mamahalin niya at ingatan na wag makuha ang ating West Philippine Sea dahil ito po ay pagmamay-ari ng Pilipinas at dumaan po ito sa legal na paraan ng International Law of the Sea.